Sa tagpo sa lugar ng pagsasanay ng mga bodyguard ng SW, nagtanong si Lewis na parang nanghahamon kung bakit nagulat ang lahat sa kanyang suggestion ng isang friendly match. Binigyang diin niya na ang mga bodyguard ay may kakayahan at sinabi na makakabuti para sa parehong panig ang magkaroon ng pagkakataon na mag-ensayo sa isa't isa. Si Yuna, na sa simulay na bigla sa mungkahi ni Lewis, ay agad na sumagot ng may paninindigan at pamumuno. Inilahad niya na ang desisyon ukol sa ganitong laban ay hindi dapat basta-basta lamang sapagkat ang mga bodyguard ay naroon para sa proteksyon sila, hindi para sa show lamang. Ang ganitong pagpapakita ng maturity at pag-unawa sa papel ng mga bodyguard ay umani ng paghanga mula sa lahat, kabilang na si Annie at ang mga bodyguard, na parehong nagulat at na-appreciate ang kanyang posisyon. At hinamon ni Lewis si Eugene na may nakangiting mukha, pinapansin na ang sitwasyon ay nagsimula dahil sa kanya. Mapanuyan niyang tinatanong ang tapang ni Eugene bilang isang bodyguard, ipinahihiwatig na ang pagtatago sa likuran ng taong dapat niyang protektahan, lalo na bilang isang bago pa lang na nag-aaral bilang bodyguard, ay hindi angkop. Ang kanyang mga salita ay matalim, layuning pukawin ang reaksyon sa pamamagitan ng pagmumungkahi na ang ganoong asal ay duwag. Habang nananatiling tahimik si Eugene, nagulat si Yuna sa agresibong posisyon ni Lewis. Hindi pa doon nagtatapos si Lewis, ibinaling niya ang kanyang kritisismo sa natitirang mga bodyguards. Inaakusahan sila sa kung ano ang tingin niya ay kahihiyan dahil hindi nila kayang tumayo sa harap ng mga taong kanilang tungkuling protektahan. Ang mga pang-udyok na salita ni Lewis ay nagdulot ng galit sa mga bodyguard ng SW. May isang guard na nagpahayag ng matinding nais na talunin agad ang mga bodyguard na dala ni Lewis, na sumasalamin sa tumitinding tensyon. Gayunpaman, nanatili ang profesionalismo ng team leader, tinatanggihan ang suhestyon ni Lewis na magkaroon ng sparring match. Binigyang diin niya na ang kanilang prioridad ay ang kaligtasan ng kanilang kliyente, at binanggit na ang anumang pinsala mula sa laban ng iyon ay makakasagabal sa kanilang tungkulin na magprotekta. At ang biglaang pagkomento ni Annie ay ikinagulat ng lahat. Pinahintulutan ni Annie ang Team 2 ng mga bodyguard na lumahok sa mungkahing paligsahan. Ang leader ng Team 2 ay masayang tinanggap ang hamon, at ang kanyang mga kasamahan ay nagpakita ng excitement sa pagharap sa laban. Samantala, si Lewis ay nagmuni-muni sa kanyang ginawang paghamon na ang totoong layunin pala ay para mahikayat si Eugene na lumaban. Ngunit dahil hindi kasali si Eugene, may halong pagkadismaya at sarkasmo si Lewis sa kanyang pag-iisip na si Eugene ay umiiwas sa konfrontasyon at sinuswerte dahil hindi siya nadadawit sa laban. Direktang kinausap ni Lewis si Eugene, na para bang ipinahihiwatig niya ang kanyang mga saloobin tungkol sa sitwasyon. At nang marinig ni Eugene ang direktang salita mula kay Lewis, nagpakita si Eugene ng kagustuhang sumali sa laban kahit na nag-aalala si Yuna para sa kanya. Iginiit niya na siya ay bahagi pa rin ng Team 2. Ang kanyang pahayag ay sinalubong ng masigasig na suporta mula sa kanyang mga kasamahang bodyguard na kinikilala siya bilang isa sa kanila. Habang si Yuna ay wala nang magawa at si Sukjo ay buntong hininga na lang ang tugon, namayani ang pakiramdam ng kaba at inaasahan sa lahat ng naroon habang malapit nang magsimula ang laban, kung saan si Eugene ay haharap sa isa sa mga bodyguard ni Lewis. Sinabi ng isang bodyguard ni Lewis na tiyak na matatalo si Eugene at posibleng magtamo siya ng seryosong pinsala. Mukhang inaasahan ni Lewis na matutunan ni Eugene ang leksyon sa kababaang loob sa pamamagitan ng labanang ito. Bagaman kilala ni Annie ang kakayahan ni Eugene, inamin niya ang kanyang pag-aalala, marahil dahil sa kanyang kabataan. Ngunit, pinapawi ng leader ng Team 2 ang kanyang pag-aalala, sinasabing walang sinuman ang nakatalo pa kay Eugene sa kanilang mga nakaraang sparring match, isang katotohanang ikinagulat ni Annie, at maaaring magpahiwatig ng hindi inaasahang kakalabasan sa nakatakda nilang pagtutunggali. Habang si Annie ay nag-uusap sa kanyang bodyguard nang hindi namamalayan na nagsimula na pala ang sparring match. Nang lumingon si Annie sa laban, nakita niyang si Eugene ay nakapaglunsad kaagad ng suntok sa tiyan ng kanyang kalaban, hinawakan ang ulo nito at saka binigyan ng malakas na tuhod sa muka na ikinadugo ng kalaban sa sahig. Nagulat ang lahat sa nangyari, lalo na si Lewis. Matindi ang tensyon dahil sa di inaasahang panalo ni Eugene sa sparring match. Ang mga bodyguard na dati ay kinakabahan ay tila ngayon ay nasasabik o kampante na. Si Annie, na dati ay nag-aalala, ay nagpakita ng ginhawa matapos makita ang husay ni Eugene. Samantala ang isa sa bodyguard ng SW ay gusto na siyang sumunod na lumaban kay Eugene,
ngunit sumagot si Eugene na siya'y magpapatuloy sa hamon. Ang kanyang diretsahang pagtingin kay Lewis ay nagpapahiwatig ng hamon na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Lewis, na nakita ito bilang personal na pag-provoke. Bagaman siya ay nakangiti, halata ang galit ni Lewis dahil sa kapangahasan ni Eugene. Habang ang mga bodyguard sa panig ni Lewis ay naghahanda na muli para sa susunod na round ng laban. Muli, nagyabang ang bodyguard ni Lewis na hindi na sila masusurpresa pa, ngunit nang magsimula ang laban, agad na pinakita ni Eugene ang kanyang galing sa pakikipaglaban. Inilagan niya ang atake ng kalaban at gumanti siya ng mabilisang siko sa mukha at suntok sa tiyan. At nang subukan ng kalaban na siya'y itumba, sinagot ito ni Eugene ng tuhod sa mukha na nagpawalang malay dito. Nagpakita ang tagpong ito ng husay ni Eugene sa pakikipaglaban at ang pagkagulat na naidulot nito kay Lewis at sa kanyang mga bodyguard. Matapang at kalmado, muli niyang hinamon ang susunod na kalaban sa pamamagitan ng pagtawag ng next habang diretsong tumitingin kay Lewis. Sa eksena, lahat ay namangha sa galing ni Eugene sa paglaban. Hindi makapaniwala si Lewis na natatalo ang kanyang mga sanay na bodyguard ng isang taong tingin niya ay bata pa. Sinabihan siya ng isa niyang bodyguard na hindi ito dahil sa kawalan ng ingat. Sa unang round, maaaring nawalan ng pag-iingat, pero sa ikalawang round, hindi na talagang mahusay lang talaga ang kasanayan ng bata. At nahihirapan si Lewis tanggapin na si Eugene, na isang simpleng high school student lang, ay may sapat na kakayahan para talunin ang mga sanay na bodyguards. Ang pag-amin ng kanyang bodyguard ay nagpapatunay sa nakakagulat na katotohanan ito na nagtulak kay Lewis na mag-isip ng malalim sa sitwasyon. Habang papalapit na ang susunod na laban, malinaw na ang bagong kalaban ni Eugene ay mas maingat na ngayon ay batid na ang kakayahan ni Eugene. Napansin din ito ni Sukjo na sinasabi na ngayon ay sineseryoso na ng mga kalaban ni Eugene dahil sa nakita nilang banta sa kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. At nagsimula na nga ang laban, inilunsad ng kanyang kalaban ang sunod-sunod na suntok na madaling iniiwasan ni Eugene. Nang dumating ang tamang pagkakataon, gumanti si Eugene ng isang tumpak na suntok sa dibdib ng kanyang kalaban. Bagaman sinubukan ng kalaban na lumaban pabalik, hinadlangan ito ni Eugene, kinontrol ang ulo ng kalaban, at gumawa ng isang malakas na manyobra para ihagis ito sa lupa. Hindi pa doon nagtatapos, agad niyang isinakatuparan ang isang chokehold, na naging dahilan para walang magawa ang kalaban kundi sumuko sa pamamagitan ng pag-tap out. At iniwan ni Eugene ang kanyang kalaban sa kalagayang halos talunan, at nagdulot ito ng pagkagulat at paghanga sa mga nanonood dahil sa ipinakitang husay at walang awang paraan ng pakikipaglaban ni Eugene. Ipinahayag ng lider ng ikatlong grupo ang kanyang paghanga sa kahanga-hangang kasanayan ni Eugene sa pakikipaglaban. Si Lewis ay hindi makapaniwala at namangha sa determinasyon ni Eugene na magpatuloy sa laban. Direktang hinamon ni Eugene at tinanong kung sino ang susunod niyang kalaban habang nakatitig kay Lewis. Ang diretsyo at tahasang hamon na ito ay nakakagalit kay Lewis na sa kanyang isipan ay sinisisi ang kapangahasan ni Eugene. Sa gitna ng tensyon, iminungkahi ng isa sa mga bodyguard ni Lewis na umatras na lang sila, na nagpapahiwatig na hindi makakabuti ang pagpapatuloy lalo na't maliwanag ang pagiging lamang sa lahat ni Eugene. Si Lewis, na nabigla sa payong ito, ay naharap sa katotohanan na maaaring hindi sapat ang kanyang grupo para talunin si Eugene. Hindi makapaniwala si Lewis at posibleng ayaw niyang tanggapin ang katotohanan sa sitwasyon, dahil sa kanyang kumpiyansa na kontrolado pa rin ng kanyang kupunan ang laban. Ngunit, ipinapahiwatig ng leader ng ikalawang grupo ng bodyguard na maaaring ito na ang huling laban, na binabanggit ang nakakahigit na kakayahan ni Eugene. Si Annie naman ay nag-iisip na posibleng ipagpatuloy ng kabilang panig ang laban dahil sa nasaktan nilang pride at hindi magandang atmosfera sa grupo ni Lewis. Sinagot ito ng leader ng bodyguard na kahit magpatuloy pa ang kuponan ni Lewis, mukhang hindi nila kayang talunin si Eugene. Dagdag pa niya na kung sakaling manalo sila, wala rin itong halaga dahil hindi kaaya-aya na manalo matapos na mapabagsak na ni Eugene ang tatlo sa kanilang mga kasamahan. At ito'y nagdulot ng katahimikan kay Annie. At sinabi pa ng team leader na may ngiti habang ipinaliwanag na ang layunin ng kanilang kalaban ay upang mapahiya si Eugene sa pamamagitan ng paghamon at pagkatalo sa kanya sa harap ng lahat. Pero, hindi ito nangyari gaya ng inaasahan dahil sa di inaasahang pagkapanalo ni Eugene at ngayon ay mukhang susuko na ang grupo ni Lewis.
Habang natutunghayan ang sitwasyon, lumapit ang isang bodyguard mula sa grupo ni Luis sa referee na nag-udyok sa opisyal na mag-anunsyo. Malakas na inihayag ng referee na natapos na ang paligsahan, na nagdulot ng malakas na pagdiriwang sa mga bodyguards ng SW, na masayang sumisigaw sa pangalan ni Eugene bilang pagkilala sa kanyang mahalagang papel sa kanilang tagumpay laban sa grupo ni Luis. At nagbigay po na ang leader ng team tungkol kay Eugene at kung paano siya hinahangaan kahit ng mga kalalakihan dahil sa kanyang pagiging cool. Masayang naghihiyawan ang mga bodyguard ng SW para kay Eugene. Napansin ni Annie na lagi si Eugene na seryoso at hindi masyadong nagsasalita, ngunit kinikilala niya na nakakuha si Eugene ng popularidad sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Sinang-ayunan naman ng team leader na mas mahalaga sa kanila ang kakayahan ni Eugene kaysa sa salita, kaya naman siya ay lubos na iginagalang. Samantala, makikita si Annie na nakangiti habang pinapanood si Eugene, habang si Yuna naman ay nananatiling shock sa nasaksihang pagganap ni Eugene. At tinanong ni Eugene si Yuna kung ano ang pakiramdam niya, na nagdulot ng gulat at ngiti sa mukha ni Yuna habang inaamin niyang gumanda ang kanyang pakiramdam dahil dito. Ang kanilang pag-uusap ay may epekto kay Eugene at ngumiti siya nang marinig niya ang pagbabago ng mood ni Yuna. Samantala, si Luis ay ipinakitang galit habang pinapanood si Yuna na tumitingin kay Eugene na may positibong reaksyon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa pag-uusap ni Yuna sa kanyang lolo. Tinanong ng lolo kung nagkaroon ba ng spar ang mga bodyguards. Kinumpirma ito ni Yuna habang nakayuko. At nilinaw naman ng bodyguard ng lolo ang sinabi ni Yuna, na malinaw na pinrovoka sila ng kabilang grupo. Kahit na una silang umayaw lumaban, at napilitan silang sumabak sa spar. Sa huli, hindi Team 3 kundi Team 2 ang humawak sa responsibilidad ng laban. At sa paglilinaw, nagtanong ang lolo tungkol sa resulta ng laban, at nakangiti si Yuna nang sabihin niya na nanalo si Eugene laban sa lahat ng kalaban niya mag-isa. Malinaw na lumitaw ang ginhawa sa mukha ng lolo nang marinig niya ito. Lipat ang eksena at sinusubukan ni Luis na kumbinsihin si Eugene na lumipat at magtrabaho para sa kanya. Inaalok niya si Eugene ng isang permanenteng posisyon na mas maganda kumpara sa probasyonaryong panahon na kinakaharap ni Eugene ngayon. Sinisiguro ni Luis na mas maganda ang pagtrato kay Eugene kung lilipat siya ng panig. Sa kabila ng alok, nanatiling tahimik si Eugene sandali bago tumanggi. Hindi sumusuko, dinagdagan pa ni Luis ang tukso sa pamamagitan ng pag-aalok ng dalawa, kahit 3 beses na mas malaki sa kasalukuyang sinasahod ni Eugene. Subalit, nanatiling matatag si Eugene sa kanyang desisyon at muli niyang tinanggihan ang alok ni Luis. Matapos tanggihan ito ni Eugene, sinubukan naman ni Luis na balaan siya na umiwas sa pakikisama kay Yuna, ipinapahiwatig na hindi siya angkop para sa isang tulad ni Eugene. Gayunpaman, nanatili si Eugene na propesyonal, sinasabing ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang bodyguard. Nang ipahiwatig ni Luis na maaaring pera ang motibo, at kaya niya itong ibigay, ipinahiwatig ni Eugene na wala siyang interes sa karagdagang usapan at nagpa siyang umalis. Ang desisyong ito ay nag-iwan kay Luis na nasa estado ng pagkagulat at hindi makapaniwala dahil hindi siya sanay na hindi pinapansin sa ganitong paraan. Ang pag-alis ni Eugene ay sumasalamin sa kanyang integridad at katapatan, pati na rin sa kanyang walang pakialam sa mga tangkang manipulasyon ni Luis. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.